Apat na bangkay ang sunod-sunod na natagpuan sa dalawang bayan sa Pampanga. Ang isa sa mga biktima, tadtad ng saksak sa isang abandonadong sasakyan. Makibalita tayo kay Rial Soroche. Sa tubuhang ito sa Barangay Maliwalo sa Bacolor, Pampanga, natagpuan ang bangkay ng isang babae at dalawang lalaki. Isa sa mga bangkay ang natagpuang bahagyang natabunan ng lupa, habang magkatabi namang nakita ang dalawa. Sa taas po lang po, nakita po namin meron na pong mga dugo. Sinundan po namin yung trail niya hanggang sa nakatin na nga po kami dito. Inaalam pa rin ng Bacolor Police ang pagkakilanlan na natagpuang bangkay. Sa ibang panig ng probinsya, isang Chinese naman ang natagpuang patay sa loob ng isang kotse sa bayan ng San Fernando. Tadtad ng saksak ang bangkay ng 40 taong gulang na biktima, habang nakamasking tape naman ang bibig, kamay at paa niya. Abandonado na raw nang matagpuan ng isang residente ang kotse na may conduction sticker na 0994 at walang plaka. Tinutukoy na ng San Fernando Police ang motibo sa likod ng pagpatay. Tumangging pangalanan ng San Fernando Police ang biktimang Chinese sa hiling ng kanyang pamilya. Pinagbabaril at pinatay ng 6 na hindi pa nakikilalang salarin ang isang lalaki sa Tapsilugan sa Santa Ana, Maynila. Base sa investigasyon, 6 na hindi pa nakikilalang salarin sakay ng 3 motorsiklo ang bigla umanong dumating sa Tapsilugan at pinagbabaril si Alvin Mendoza. Mga tama ng bala sa ulo at iba pang parte ng katawan ang tinamo na Mendoza. Giit ng ina ng biktima, walang bisyo o kaaway ang kanyang anak. Hindi rin daw ito kabilang sa drugs watchlist ng pulisya. Walang ano yung anak ko. Sabi ko wag na siyang bababa. At anong delikado dyan. Hindi pa nakain yun kaya lumabas. Kumain dyan. 2 oras pa lang ako nakakatulog eh. Narinig na ako ng putok. Iniimbestigahan na ng Manila Police ang pagkakilanlan ng mga salarin at ang motibo nila sa pamamaril. Sa Tagum City naman sa Davao del Norte, pinagbabaril hanggang mapatay ng hindi pa nakikilalang mga lalaking sakay ng motorsiklo ang isang membro ng LGBT community habang nasa bus sa Tagum City. Base sa investigasyon, pinara ng mga sospek ang sinakyang bus ng biktima at saka pinaulanan ng bala. Nadamay sa pamamaril ang isang babaeng may dalang sanggol na katabi ng biktima. Ligtas ang sanggol pero kritikal pa rin ang lagay ng babae. Iniimbestigahan na ng Tagum Police ang insidente. Rial Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.